Tanong ko lang sa inyo, kung may pera ka ba, sino ba ang dapat gumastos? At sino ba dapat ang pwedeng magdesisyon? Ikaw ba o ibang tao? Kasi, ang tagal ko nang nakikita sa social media, maraming mga tao ang galit na galit kapag pinopost yung kanilang mga binibili, yung kanilang mga kinakain, at kung ano yung mga binibili para sa sarili. Maraming galit. Napakaraming galit. Kasi daw mayabang, bakit daw hindi na lang ibinigay sa ibang tao na mas nangangailangan? Alam niyo, hindi pwede na magdesisyon tayo sa gusto ng ibang tao. Pera nila yan. Karapatan nila na kainin o bilhin kung ano yung gusto nila. Alam niyo, ang pagkakaroon ng pera ay galing din yan sa Panginoon. Depende lang sa tao kung paano ginamit yung pera. Depende sa tao kung paano kinita yung pera. Pero lahat tayo may karapatan kumita ng pera. Yung mga tao na kumikita ng pera, bless yan sila. Hindi swerte, hindi lucky, hindi swerte. Ang swerte nila dahil nagtitake sila ng risk. They take risk, they take action. At ginampanan nila yung responsibility nila how to improve themselves, how to earn money. So yung mga tao na laging good vibes yung nasa isipan nila at mga choices nila ay galing yan sa message ni God. Kasi pag happy ka na tao, lahat ng gagawin mo ay puro for good vibes. Yung mga choices mo na makakapag-improve sa'yo, mga choices mo na pwedeng maka-learn ng ibang tao sa'yo, mahal na mahal sila ng Panginoon. Lahat naman tayo love ng Panginoon. Ang kaibahan lang, bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang pananaw sa buhay. Na kasi daw, pag may pera ka, nagbabago na yung ugali mo. Pag may pera ka, masama na yung ugali mo. Pero ang totoo, hindi. Yung mga tao na may mga achievement, pera ba yan o anong klaseng achievement na meron sila, hindi yan sila nagbabago kung sino sila. Ang nababago lang how they develop themselves, how they push themselves to grow. Yun lang ang kaibahan. Pero yung sila, yung dating sila yun eh. Sila yun. Ang nakadagdag lang ay kung paano na nila pinahalagahan yung bawat sentimo, bawat centavos, kung pera ang pag-uusapan. Kasi, kung pera ang pag-uusapan, hindi naman pwede na gasta ng gasta, gasto ng gasto sa mga bagay na hindi importante, di ba? Natatakot sila na baka mawala kasi lahat ay temporary eh. Temporary kapag meron ka tapos inaabuso mo, di ba? Kapag meron ka tapos inaabuso mo. Yun yung mga temporary. Pero kung yung aim mo talaga, yung purpose mo talaga ay panghabang buhay, yung meron ka, ay dapat kailangan mong pahalagahan. Kailangan mong i-appreciate, kailangan mong magpasalamat. Dahil binigyan ka ng magandang direction ng Panginoon. Dahil ginamit mo yung magandang direction na para makapag-harvest ka ng bunga ng iyong mga sacrifices
na akala ng ibang tao hindi mo kaya, akala ng ibang tao ganito, ganyan ka, ganito ka. Pero ikaw lang yung makakaintindi sa sarili mo. Kaya hindi ko alam kung bakit may mga tao na galit sa may mga pera. Yung mga may pera, alam nyo, maraming napupuntahan yung pera nila. Hindi lang nyo alam. Kasi pag may pera ka, marami kang binabayaran, taxes, insurance. Oh, di ba? So, saan napupunta yung mga taxes? So, di ba sa country, sa bansa natin, pagpapaunlad ng ating bansa. So, hindi natin pwede diktahan yung mga tao. Hindi tayo pwede magdesisyon sa mga tao na ini-enjoy lang nila yung bunga ng pinaghirapan nila. Dahil ang totoong kasalanan, yung nag-i-enjoy ang isang tao, ini-enjoy, ninanamnam yung bunga ng paghihirap niya, tapos yung nakatingin ay parang ang sama-sama na. Parang wala ng karapatan na mag-enjoy yung ibang tao. Diba? Napaka-toxic. So, ang magandang sabihin para doon sa mga tao na ini-enjoy yung hard-earn nila, mas mabuti na ganito na lang yung sabihin mo. Wow, I am so happy for you na ini-enjoy mo yung bunga o fruits ng paghihirap mo. Yun. Kaya kung wala kang magandang sasabihin sa ibang tao, mas mabuting itikom mo na lang. Mas mabuting huwag ka na lang magsalita. Kaysa kung magsasalita ka, pero bad vibes naman yung delivery mo. So, kung gusto mo ng solution, dapat i-deliver mo kung ano yung magandang mensahe sa ibang tao. Hindi tayo pwede magdesisyon na may yung pera mo, bakit hindi mo ibinigay? Kasalanan yun sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na yung pera na yun, pinaghirapan ng isang tao, pinaghirapan niya, lahat ay ginawa, nag-sacrifice siya para magkaroon lang ng pera, para magkaroon lang ng bagay na gusto niya, para ma-achieve yung desire niya sa buhay. Kaya hindi ni God pinagkait sa isang tao na grabe mag-invest ng effort para ma-achieve yung gusto niya sa buhay. So, hindi kasalanan ng mga tao na binili yung gusto nila, nag-i-enjoy sila, nagta-travel, or kung ano yung ginagawa nila sa buhay nila at kung paano nila ginamit yung pera nila. Labas na tayo doon, wala tayong karapatan na para magdesisyon para sa kanila. As long as yung pera nila ay ginamit para ma-enjoy sila at hindi ginamit para sa kasamaan, then no problem. Dahil ang tunay na problem, yung paladesisyon. Yung gusto niya, siyang magdesisyon na hindi binigay, hindi ipinang-donate. No. Dahil yung mga may pera, parating pa lang yung pera nila, kinuhaan na ng taxes na para i-donate sa taong bayan, sa government. Kaya tayo, kung sino man yung mahilig dyan na magdesisyon, ibahin mo na yung mindset mo. Dahil isang kasalanan yan sa Panginoon, kay God. Kasalanan yan, yung magdesisyon ka sa bagay na meron ng ibang tao. Kasalanan yan. So, kung gusto mo maging impactful sa bansa natin, sa community ninyo, sa tahanan nyo, start from improving yourself. Show who you are. How good you are, how productive you are, how enough you are. Show who you are. It's okay to show bad side, but not harming other people. Because harming other people, it is really
injustice. Okay?